Okay, at isang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ho, narito tayo sa sitio, Barangay San Vicente, San Pablo, San Pedro, Laguna. At ating hong kapay namin, si Alvin Raot. Na ika nga, kaya pumunta po tayo dito sa kanyang area. Ito yung kanyang binabantayan noong 30 years. Ayan. Ngayon, naglalampanan na ho yung mga nagkiklaim ng lupa. Kaya ito, tutulungan po natin siya para magkaroon po ng legality na meron siyang panangga sa mga nagkiklaim ng lupa. So ngayon, narito ngayon, kapiling po natin si Alvin Raot. Alvin Raot, pili po ba pakipaliwanag bakit maraming nag-aangkin dito sa lupang ito at nalaman po namin sa iyong kapatid na tumawag sa akin sa pamamagitan ng ating chapter si Anwar Salipada, itong March 21 na kayo raw ay ididemolis o paalisin. Ano po ba ito? Pwede po ba pakipaliwanag, Alvin? Ganito po ang nangyari sa bali ang tatay ko lang po kasi ang nakausap nila, hindi po nila ako nakausap dahil sa trabaho po, busy po ako sa trabaho. So, nalaman ko itong huli, ang tatay ko kasi parang tinakot na nila. So, ando na, hindi na alam ng tatay ko na kung anong gagawin nila. Basta yung pera na tinanggap nila ng 5,000, bibigyan sila ng 5,000 para ilisanin na sila sa bahay na ito. So, ilipat sila doon. Yung 5,000 na pansamantala lang po yung paglilipatan nila. Wala pong kasiguraduhan sa ibibigay po na pansamantala po nila na binigay na titirikan na ba. Sino po ba yung nagsabi sa iyong tatay? Meron po bang kasama doon na ahensya o private mismo yung lumapit sa kanya na paalisin yung inyong tatay? Mayroon po, bali po ang nagpapaalis po sa amin mismong nagpapakilala po na ito po ay mayroon na daw nagmamay-ari at ito po ay titulado na. Nagpakilala po, ang pangalan po niya si BG Solidom. Siya po yung nagpakilala na sa kanina na po itong lupa. So, bali po, ano po yung si Solidom, sinasabi niyo, siya po ba ay private sector o siya ay nasa ahensya? Siya po ay nasa ahensya, konsyel po siya ng bayan ng San Pedro po. Yun, so yun linawin po natin. So, inong bang binigyan kayo ng abiso na March 21 na kayo ay paalisin dito, lisanin yung area ito, meron po ba silang pinapakita sa inyo na court order? Wala po silang pinapakita, basta yung binigla na lang po nila kami dito na paalisin dahil nga mayroon na daw nagmamayari ng lupa na ito. So, ganun nga, hindi po ako pumayag dahil ako po mismo ang nakatira dito na napakatagal na panahon. Yung sinasabi ninyong pagmamayari ng konsyal, di umano, pero meron pa silang sinasabi na meron din may-ari. Linawin po natin, Alvin. Mayroon pong sinabi siya na nabili na daw po ito. Nabili. Meron po ba silang pinapakita sa inyo na kanino po ba yung lupang ito? Wala po, yun nga po ang problema. Wala po silang ipapakitang titulo at saka binigyan na po kami ng hanggang itong March 21 na po kailangan makalisan na po kami. Kung hindi, kami po ay i-demolish nila. Okay, so wag po kayo mag-alala, Alvin. Habang may buhay, habang sila ay magdidemolish sa walang court order, kailangan nakahanda po yung inyong kamera. Yan po yung isa sa mga ebidensya. So, ano po yung karagdagan pa na masasabi ninyo sa pag-interview namin sa inyo dahil kayo po ay 30 taon na po dito nakatira, ano ang inyong maisigaw sa bayan ng San Pedro, Laguna? Ano po ang inyong masasabi sa nasasakupan nito? Sino yung inyong ama para kayo ay makarating po sa kanila, matutulungan kayo? Gusto ko namin maparating sana ito sa namumulong ngayon dito sa ating mayor sa lugar ng San Pedro. Itong barangay San Vicente, San Pedro. Gusto namin maparating kung bakit naging ganito ito. Dahil nung kapanahonan noon, wala naman pong nag-aangkin dito. Ito lang huli, bakit
sinabi nilang lupa nila. Ay, matanong kita, Alvin. Lahat po ba kayo dito na nakatira dito ng mga kabahayan ay i-demolish lahat? Opo, lahat dito na nakatira, demolish ho yan. Sila ho ang may sabi. So, meron po ba kayong inabisuhan ba kayo doon sa nasabing munisipyo? Wala pong abiso ang munisipyo mismo. Verbal lang po, sila lang po mismo ang nagsabi na kami ay i-demolish. Pagdating sa tagdang araw na sinabi nila. So, wala po silang tinatawag na survey, yung dala sila ng mga sinsos, wala po ba? Wala po silang dala po. Basta verbal lang na pagkasabi nila sa amin. Okay. At meron po ba kayong karagdagan, Alvin, sa pag-interview namin sa inyo? Pwede po ninyong pananawagan sa lalo na po dito sa nasasakupan ng sitio na ito, ano po yung masasabi niyo sa mga kababayan ninyo dito, Alvin? Lahat tayo dito, sana naman magkaisa tayo sa lugar dito ng sitio Bayan-Bayanan, San Pedro, Laguna dahil po napakarami na pong nag-aangkin-angkin po dito sa lupa na ito dahil ang alam ko po wala pong nagmamayari dito dahil itong lupa na ito, ang pagkakaalam ko po ay Urban 4 po ito ang nagmamayari nito. Urban 4 po. So, meron po ba kayo nakita na talaga sa Urban 4 ito? Wala sa kanila po yung ownership? Itong lupang ito o wala naman? Wala pong naipakita pero yun po ang sabi ng namumuno noong panahon dito. Ibig sabihin kayo po ay naka-accredited sa Urban 4? Yung dating namumuno dito? Hindi po, mayroon kaming samahan dati ng mayroon kaming samahan dati dito na registered lang yung tawag nito yung sa Dison o Hodsi? Di may samahan kaming dito yung samahan niyo dito? Oo, samahan dito. Okay. Doon po ako lumapit sa kanila nung panahon na yun. So, yung samahan na yan, wala na, nagkawatak-watak na? Nandito pa rin po. Ang pangalan po yan ay Sterling. Sterling? Oo. So, nandiyan po yung presidente ninyo? Nandito pa rin po hanggang ngayon. Okay. Strong link pala. Sorry, strong link. Ayan. Pwede po ba pakituro yung area nung kayo ay mula na kayo ay nakatira dito, saan po ba yung area na nasakupan ng inyong magulang? Pwede niyo pakituro. Ito po mula dito Ayan. sa hanggang doon po yan, pababa po yan, Ayun. hanggang dito, paikot po yan. Paikot. Opo. So, wala pang mga tao dyan? Paikot po. May mga tao na po yan, kaya isa po, nakasama po sila na i-demolish. Ilang hektarya po ba yan na Alvin? Hindi ko lang masabi po kung ilang hektarya ito kasi hindi ko naman gaanong malaman ko. Sabi ng inyong kapatid, si Raot-Raot na 10 hektar, di umano? Oo. Parang ganon po, mga ganon. Sige po. Ayan. So, ano pa ang inyong pananawagan sa aming programang ito? Maraming salamat po at kayo'y nakarating dito sa lugar namin sa CCN News. CCN News. Maraming salamat po sa inyong lahat at kayo po kahit paano nakatulong po kayo. Sana naman po matulungan nyo kami sa problema namin dito. Huwag po kayo mag-alala, kapatid na Alvin, sa aming makakaya, bilang sa ngalan ng serbisyong publiko, ay tutulungan namin kayo para magkaroon kayo ng legality na patungkol sa usaping palupa. At isang katanungan lang po, kapatid na Alvin, sino po ba yung tumpak na nagkiklaim dito? Ito po ba ay Pilipino o ibang lahi ito? Siya po ay Pilipino. Pilipino? Opo. Ayan po. Sige. Yan po muna mga kapatid. At mula po rito sa sitio, Barangay San Vicente, San Pedro, Laguna, ayan po ang ating panayam kay kapatid na Alvin Raot-Raot at ang kanyang ipinarating sa bayan ng San Pedro, Laguna ay huwag naman silang i-demolish na walang court order. At mantakin nyo, wala po silang pinapakitang court order o galing man sa sirip o anuman o abiso, wala. So kaya ito ay alarma lang sa nasabing sitio na ito
lalo na po sa ating mga barangay, sana po ay malaman po natin ang batas. At sinabi ng batas, huwag po kayong makialam sa usaping palupa, ay kailangan idaan po sa due process of law. Yan lang po muna mga kapatid, ang inyong lingkod, Mads Panglima para sa programang Balita Reporters Action ngayon. Ito po si CCN Patol at ang inyong lingkod. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Magandang hapon.